Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 19, 2023, Martes ng ika-24 na linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay nango sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo, chapter 3, verses 1 to 13. Pinakamamahal, totoo ang kasabihang ito. Ang nagnanais na maging tagapangasiwa sa simbahan ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya, kailangang wala siyang kapintasan. Isa lamang ang asawa. Marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan at ang mabuting tagapagturo. Kailangan ding siya ay hindi mahilig sa alak, hindi mapusok, kundi mahinahon at maibigin sa kapayapaan. Hindi gahaman sa salapi. Kailangan siya'y mahusay mamahala sa sariling sambahayan. Iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Paano makapangangasiwa ng maayos sa simbahan ng Diyos ang isang tao kung ang sambahayan lang niya'y hindi kayang pamahalaan? Kailangan siya'y matagal nang nananampalataya. Kung hindi, baka siya'y maging palalo at tuloy mahatulan gaya ng dyablo. Kailangan ding siya'y iginagalang ng mga taong hindi kaanib sa simbahan at nang di siya mapulaan at hindi mahulog sa bitag ng dyablo. Kailangan namang ang mga magiging tagapaglingkod sa simbahan ay marangal, tapat mangusap, hindi sugapa sa alak at hindi sakim. Kailangan sila'y tapat sa pananampalataya na ating ipinahayag at walang dapat ikahiya. Kailangan subukin muna sila at makitang marapat bago gawing tagapaglingkod. Kailangan ang kanilang mga asawa ay matitino at hindi mapanirang puri kundi mabait at tapat sa lahat ng bagay. Kailangan ding isa lang ang asawa ng isang tagapaglingkod sa simbahan. Maayos siyang mamahala sa sariling sambahayan at mabuting magpasunod sa kanyang mga anak. Ang tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay igagalang ng lahat at buong tapat nilang may papahayag ang pananampalatayang napasa atin dahil sa ating pakikipagkaisa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat sa pagpapatuloy po ng ating pagbabasa at pagninilay mula sa unang pagbasa na ngayon ay ating pinagninilayan ng mga sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Muli, ito ay nasa isang lugar na tinatawag na Efeso, pero ito ay personal na sulat kay Timoteo. Dahil nga si Timoteo ang isa sa parabang pinagbilinan para maging kahalili o habang wala si Pablo ay si Timoteo ang titingin sa mga Kristiyano doon sa Efeso. At dito sa pagkakataong ito ay patungkol sa mga magiging katangian dapat ng isang tagapangasiwa, ganun din naman ng mga taong nagnanais maging tagapaglingkod sa simbahan. So naririto po, kung titingnan natin ay parang masasabi natin siguro na baka lang po mabago ang isipan natin na kailangan mabait ka muna bago ka maging leader ng simbahan o maging tagapaglingkod. Iba po yun, kundi ang simbahan ay tinatanggap ang kahit sino sa kung ano man ang kanya pong nakalipas, ano man ang kanya nagawa, basta't merong pagkakataon na o yung paghahangad na magbago at magsikap. So, siyempre kung nakapasok ka na sa simbahan at naghahangad ka ng isang tungkulin, siyempre isa ito sa kailangan suriin mo rin sa iyong sarili. Sa mga taong pipili, kailangan ito yun din ng mga batayan. Kasi noon po, ang unang simbahan, ang mga Kristiyano, dahil wala pa naman talagang tinatawag ng mga pari o obispo, wala pa, kundi kaya meron po mga binabanggit dito na ang tagapaglingkod o tagapangasiwa
dapat isa lang ang asawa, ganun din ang mga tagapaglingkod. So, yun po yung konteksto. No? Siyempre, sa ngayon, ang mga naghahangad maging tagapangasiwa sa simbahan ay dumadaan sa proseso. Ito yung tinatawag natin na pumapasok ng formation years o nasa seminary para turuan, hubugin, no? Matuto ng mga aral, siyempre tungkol sa mabuting balita, para pagtapos ito, handa na siya na tumanggap ng responsibilidad, pangisiwaan ng isang simbahan. Pero maganda rin po ito na gamitin natin, lalo tigit naghahanda tayo sa papalapit na eleksyon, no, sa pangbarangay na halalan. Kailangan mong tinitingnan at sinusuri, no, kung yung karakter ng isang tao. Huwag lang tayong dumepende sa itsura, o kaya naman sa kadalasan kasi ang pagkakamali natin ay nagdidesisyon tayo base sa pera, kung magkano ibibigay sa iyo, at base sa kasikatan. Yun nga, unang-una yung itsura lagi, no? Kapag sikat, yan, madali tayong mabola niyan. Pero kung titingnan natin yung mga katangiang ito, hindi tayo magkakamali kasi ito mismo, no, ang ginagamit sa simbahan para maging panuntunan. Hindi po tayo nag-discriminate, no, na bawal siya, bawal ito, kundi sa tingin mo ba kaya nila ito? Isinasabuhay ba nila ito? No, halimbawa itong yung buhay pamilya niya. Kasi sabi nga, no, totoo naman, paano niya mapapangasiwaan ng buong simbahan, ang buong barangay kung mismong pamilya niya hindi niya maayos, ang daming pamilya. So, anong oras ang ibibigay niya para sa barangay kung yung oras lang niya sa pamilya ay talagang watak-watak? So, mahalaga po ito, no, na makita at suriin natin. Gamitin natin itong liham ni San Pablo kay Timoteo para maging basihan natin at pamantayan na sa pagpili natin, dahil sa mga susunod na linggo ay maghahanda na rin po yan para magpakilala sa inyo, no, sa mga naghahangad na maging barangay chairman, kagawad o SK. Suriin natin ng mabuti para nang sa ganun ay mas maging maayos ang ating pong barangay, ang ating pong pamayanan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.